Bumalik kayo! Malayo nilakbay ko para hanapin kayo. Huwag kayong umalis! Huwag ka malungkot. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Kung gusto mo mabawi ang kayamanan, kunin mo to kung kaya mo. Matapang ka. Baka umiyak ka pagkatapos. Maghintay-hintay ka lang at kakain lang ako. Ang bola! Ayos tong bola ng mga espiritu. Hinihigop nito ang kaluluwa ng tao. Pag hindi mo ito nabawi, malaking kapamakan, hindi ba? Hindi mo lang alam ang mangyayari kung gamitin ko to. Marami akong makakain kaluluwa at maaaring makasama ka na rin sa mga makakain ko. Yan ba ang kaluluwa ng bata kanina? Magaling ka. Ikaw! Ilabas mo yan! Akala ko malakas ka. Sa wakas, makakabalik na rin ang kaluluwa ng bata sa katawan niya. Dalawa na lang. Sa tulad mo, mahusay ka. Huwag mong tiisin na sakit. Malakas yung binigay ko. Hindi ka dapat nakatayo. Si Jerry ay isang malupit na halimaw na kumakain ng kaluluwa ng mga tao. Kinukuha niya ang kaluluwa ng mga ito para siya ay lumakas. Nagbibiro lang ako. Paano ko ba lalabanan ang halimaw na ito, Jericho? Mabilis ka bang tumakbo? Ha? Tama, gagamitin ko ang ray gun. Wala, hindi lumiliwanag. Isang beses sa isang araw. Nagamit ko na nga pala ang ray gun kanina kay Mr. Sales. Alam mo ba kung ano masarap na panghalo sa mga kaluluwa? Sakit ng katawan at takot. Delikadong lagay ko. Yusuke Urameshi used to be dead. Thanks to his own selfless acts and the love of his friends, he's been given a second chance. Returning to life with special powers, Yusuke becomes a spirit detective and must track down 3 supernatural criminals who have each stolen a powerful artifact. His first target, Goki, who can transform into a Kyukonki, a powerful soul-eating creature. Can Yusuke survive this fight? Masyado siya malakas. Kailangan umisip ako ng paraan. Pinakawalan mo ang aking pagkain. Magbabayad ka ngayon! Mabutit nakailag ako. Nakalimutan ko mahina nga pala mga tao. Napalakas yata ang tira ko. Pero mas gusto ko may hina. Dahil sa ginawa mo, lagot ka ngayon. Hindi ako makagalaw. Sandali! May tao ba dyan? Delikado! May tao yata! Sumama na kayo sa amin! Dali! May mga tao yata doon! May dumarating na mga tao. Dali! Dali! May tao doon! Bilisan niyo! Boses yun ni... Kung nadala ka na, huwag ka na lalapit pa sa amin. Alalahanin mo na lang ang buhay mo. Intindihin mo mabuti ang sinabi ko sa'yo. Malapit na kami! Ah.
Nasaan na ba ako? Ano? Nasa bahay na pala ako. Eugene, gising ka na pala. Opo? Aray, bakit niyo naman po ginawa yon? Nakipag-away ka na naman. Tignan mo ang damit at ang mukha mo. Huwag na po kayong umiyak, Mami. Kung alam niyo lang po sana kung bakit ko ginawa yon. Magaling ka na ba? Hi! Sabi ko na nga ba eh. Siya ang nagdala sa'yo dito. Pasalamatan mo siya dahil tinulungan ka niya. Ikaw? Nakikita ka ba niya? Oo. Sabi ni Jericho, mas madali raw ako maging assistant na ganito kesa hindi nakikita. Ganun ba? Eugene, mamaya mo na siya ipakilala sa akin ng mabuti, ha? Paano ko papaliwanag to? Pero paano mo naman nalaman kung nasaan naman kami? Madali lang. Ginamit ko itong kompas para hanapin ka. Ang kompas ang nagsasaad ng lugar ng halimaw at kung gaano kalayo ito kung paparating na ang halimaw sa may suot ng kompas. Sa totoo lang, napakalakas ang halimaw na nakalabang ko. Hindi ko nga inaasahan na ganun pala siyang kalakas. Higit na mas malakas pa ang dalawang natitira. Kailangang mahuli mo sila sa loob ng 1 linggo. Pero Charlene, Mukhang imposible pa. baka hindi ko makaya. Eugene! Hindi ka dapat matakot! Ikaw lang ang pag-asa namin! Lakasan mo ang loob mo! Kapag wala dito ang mga kayamanan sa pagbabalik ni Haring Yama, ang mundo ay... At ang posisyon ko, paano na? At ang pinakahuling balita, nakakagulat na pangyayari mula sa isang eksklusibong paaralan. Eksklusibong paaralan? Ano kaya yun? 4 na mag-aaral mula sa isang lugar ang nasa koma ngayon dahil sa hindi pa alam na dahilan. Sila'y dinala na sa ospital. Sa kasalukuyan, iniimbestiga na ng mga pulis ang naturang kaso. Samantala, naaalarma naman ang mga magulang ng mag-aaral. Kinain ang mga kaluluwa nila. Talagang hindi siya titigil hanggat nasa kanya ang bola na espiritu. Patuloy niyang gagawin ito. Ang mga kaluluwang kinain ko, nagpapaikot-ikot sila sa tiyang ko. Charlene, hanggang kailan ang itatagal ng mga kaluluwa na yan sa tiyan niya? Pinakamatagal na 1 araw. Sige. Anong binabalak mo? Hindi ka ba... Kailangan talunin ko siya! Sa kalagayan mong yan? Maaaring hindi ko naintindihan lahat. Pero hindi ba mas masakit na mawala ang kaluluwa kaysa sa katawan lang? Hindi ka man lang magiging multo. Kawawa naman sila. Eugene! Maaari kong gamitin ng ray gun ngayon. Hindi ako patatalo katulad kahapon. Ang singsing na ito ang pangatlong gamit ng isang detective. Pinalalakas ang espiritual na kapangyarihan na maraming beses. Ibibigay ko sana ito kapag naayos na ang espiritual na lakas mo. Higit na lalakas ang ray gun dahil dito. Pero pagkatapos gamitin, manghihina ka na. Ha? Yan ang tandaan mo, Eugene. Naintindihan ko. Yusuke, I made tea for you and your friend. Hello, Yusuke? You dropped your bobo. You're a sweet girl. You'll be even sweeter in my stomach. I'm starting a little collection. Goki! Huh? I came all this way to see you. Idiot! Didn't you listen? Hindi na sinabi ko sa'yo kahapon ah. Pasensya ka na lang, pero makulit talaga ako eh. Dalawang beses mo nang inabala ang pagkain ko.
Susuri, ang katawan ko ay sintikas ng bakal. Walang makakasira dito. Alam ko na! Gagamitin ko ang punong ito! Baliwala yan! Wala na ibang paraan. Kailangan gamitin ko na ang ray gun. Pero kahit gamitin mo ang singsing, maaaring hindi ito tumalab sa kanya. Ang katawan niya ay sintigas ng bakal, kaya dapat maging maingat ka. Kailangan sa mata ko siya tamahan. Pero kung isang tira lang, isang mata lang yun. Teka, kung malapit, tamahan kaya? You give me a bigger appetite. There's something about those screams of pain. Sino ka ba? Umalis ka na! Dali! Takbo na! Parehas ko kayong lalamunin. Ikaw masyado kang pakialamero. Tapos ka na ngayon! Ito ang hinihintay ko. Ang ibukas mo ng malaki ang bibig mo. Sintigas nga ng bakal ang katawan mo, pero ang loob ng bibig mo, hindi. Paalam sa'yo, Jerry!